Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit, the book of Psalms, chapter 37, verses 5 and 6. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo'y magdiliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Commit your ways to the Lord. Sabi po sa English Bible, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. He will make your righteousness shine like the dawn, the justice of your cause like the noonday sun. Sa ating pag-aaral po ng Psalm 37, nakikita po natin yung nagiging kahinatnan ng masama compared po doon sa destiny ng mabuti. Magandang nakikita natin ito para wag po natin tularan. At alam natin ang dahilan kung bakit po sila napapahamak. Kadalasan sinasabi natin, wala silang kaugnayan sa Lord. Totoo po yun kasi po sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. Yan ang ipinangako ng Panginoong Jesus sa mga nanalig sa Kanya. Pero ang masama po ang sabi sa Proverbs chapter 4 verse 19, sabi diyan, but the way of the wicked is like deep darkness. They do not know what makes them stumble. Yun naman pala dahil sa kanilang pamumuhay. Kaya dapat matutunan nating i-commit yung ating ways sa Panginoon upang tayo ay pagpalaing lubusan ng Diyos. Kaya maintindihan niyo po bakit sinasabi sa Bible sa Isaiah 55 verse 7, let the wicked forsake his way and the evil man his thoughts. Mahalaga kasi na iwanan ng isang tao yung kanyang maling pamumuhay para maranasan niya yung blessing ng Lord sa kanyang buhay. At doon po nangyayari yung sinasabi po nitong Psalm 37 verse 5. Doon natin na itatalagang lubos yung ating sarili sa Diyos. At higit sa lahat, sabi sa English Bible, we can commit our ways to God. Kaya kung maintindihan niyo po sa Bible, iba kasi talaga ang pamamaraan ng pamumuhay na gusto ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Sabi nga sa Isaiah 55 verse 9, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. So iba po yung pag-iisip ng Panginoon at yung kanyang kaparaanan. Pero inire-reveal niya po yan sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa verse 11, sabi diyan, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. So dito po, maintindihan na natin ngayon, yung ways ng Lord, gusto niyang ipaalam sa tao. Kaya pinapa-forsake niya yung mga old ways natin. Ito maintindihan na natin bakit po sa Matthew chapter 6 verse 33, ang sabi ng Panginoon, but seek first His kingdom and His righteousness. Yung salita pong righteousness dyan, His way of doing and being right. Gustong ituro ng Diyos sa atin yung mga kingdom principles na mag-aayos sa ating buhay. Kaya mararanasan natin yung pagkilos niya. Sabi nga, and all these things will be given to you as well. At ang sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verses 9 and 10, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. But God revealed it to us by His Spirit. Ito pong verse na ito katulad po ng Isaiah 55 verses 8 and 9 na nakakatuwa po, inire-reveal po ng Diyos sa atin yung Kanya pong karunungan. By His Spirit. Napakapalad natin mga kapatid, tayong nakakilala sa Panginoong Hesus. Hindi na talaga tayo lalakad pa sa kadiliman kung aangkinin natin ang salita ng Diyos. Kasi ihahayag sa atin ng Espiritu kung ano po yung inihandang buhay sa atin ng Diyos. Now, balikan natin yung mga di mananampalataya o yung masama. Mahalaga kasi sa buhay na ito magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Kaya babalikan natin yung katotohanan na ang isang iwalay kay Kristo. Ang sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 2 verse 12, without hope and without God. Yun ang kanilang
kalagayan. So wala silang pag-asa sa buhay na ito. Doon nagsisimula po, no? Lumalakad sila sa kadiliman, wala silang pag-asa. Kasi sila'y hiwalay sa Diyos. Ano po? At higit sa lahat, wala silang pananampalataya. Ano po? Napakahalaga po ng pananampalataya kasi sabi sa Hebrews 11:1, now faith is being sure of what we hope for. Yun po ang malaking pagkakaiba natin sa kanila. Kapag tayo'y may pananampalataya, nasisilip na natin yung kahihinatnan ng ating buhay. Ang sabi ng Biblia, we are sure of what we hope for. Ano po? Kaya ang isang tao, maliban na i-unlearn niya yung kanyang mga ways, ano po, sabi, let the wicked forsake their ways and thoughts, ano po, hindi mababago yung kanyang buhay. Yan ang kailangan gawin ng isang tao, magkaroon ng tinatawag na repentance at renewing of the mind. At magagawa lamang yan ng isang tao kung isusurrender niya, itatalaga niya ang buhay niya sa Diyos. Kasi without repentance, mananatili ka doon sa maling pamamaraan ng pamumuhay at maling takbo ng pag-iisip. At marami po sa atin ang ganyan. Ano po? Kaya tayo mabilis na mapahamak sa buhay na ito nung hindi pa natin nakikilala si Lord, sinusunod natin yung mga maling kaparaanan ng sanlibutan. Ano po, mas nananangan tayo sa ating kakayahan, sa diskarte, sa pera, at sa mga paraan ng sanlibutan. Ano po, sa paggawa ng kamalian, ng masama. Kaya yun ang nagpapahamak po sa isang tao. Kaya ang sabi ng Panginoon, pag-aralan niyo yung aking prinsipyo. Ano po sa Matthew 11 verse 29, sabi ng Panginoong Jesus, ang challenge niya, take my yoke and learn from me. Alam niyo po, pinakamahirap po sa buhay yung mag-unlearn. Halimbawa, may natutunan kang mali, ano po, tapos sisimulan mong gawin yung tama. Yung po yung mahirap, ano po, yung mag-unlearn. Pero sabi ng Panginoon dito, learn from me. Kasi marami tayong i-unlearn na mga prinsipyo ng sanlibutan. At dapat matutunan natin yung prinsipyo ng paghahari ng Diyos. Kailangan mabago yung takbo ng ating isipan para maranasan natin yung good, pleasing, and perfect will of God na sinasabi sa Romans chapter 12, verse 2. At diyan mangyayari yung sinasabi sa Isaiah 55, verse 11 na maa-accomplish ng Diyos yung purpose niya sa ating buhay. Kaya kapatid, kung ikaw ay na kay Lord, no, magandang katotohanan na maisip mo na hindi ka na dapat lalakad pa sa kadiliman. Psalm 37 verse 6, He will make your righteousness shine like the dawn, the justice of your cause like the noonday sun. Sa Tagalog po, yung kabutihan mo magliliwanag katulad ng sikat ng araw sa tanghaling tapat. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.